Kwento mo sa amin kasi medyo maalat yung nangyari pong pag-auction nyo last week, no? Dito sa mga sasakyan po ng mga Diskaya. Yung dalawa, syempre, yung pinakamamahalin ng mga luxury vehicles ay hindi na ipasama. Ito po yung Rolls-Royce at saka yung Bentley. Now, originally, no, you had the original floor price of 45 million, binabaan nyo na nga sa 36 million. Yung Bentley mula 17 million, binabaan nyo na nga sa 13 million. Yet, bigo pa rin. Ano po ang balak na po ngayon ng BOC ngayon po na hindi po na auction off, no, on the second attempt? Well, unang-una po, no, intayin po muna natin yung magiging report ng ating auction committee, no. Yun po ang ating pagbabasihan ng ating moving forward. But considering na meron na po tayong dalawang failed biddings, pumapasok na po, no, yung isang available option sa Bureau of Customs, which is to accept yung direct offers kung tawagin, no. Okay. Ibig po sabihin, kung sino po ang interesado na mag-purchase ng mga sasakyang ito, ay pwede silang magpadala ng kanilang offer sa Bureau of Customs upang i-consider naman ito ng ating commissioner kung katanggap-tanggap. Pero yun po ay minimum, ma'am, no. Wala pong pumipigil sa Bureau of Customs from conducting another auction. Kasi po after ng auction, nagkaroon kami ng pagpupulong, no? And preliminarily, although not yet final, ina-explore natin, halimbawa, pwede bang kumuha ng isang private auctioneer upang matap naman natin ang international na mga bidders, no? Para hindi naman po masyadong substantial yung decrease na ng prices natin. Yeah. Para maka-maximize pa rin po tayo ng revenue for the government. So yun po yung mga ina-explore po natin sa kasalukuyan. So either direct offer or private auctioneer for international for an international market if ever. That's correct po. Okay, Nelson. Pagka po yung direct offer, meron bang minimum na dapat yun ang offer muna? Yung floor price. Yun po ang, di ba po, sa auction natin, ang nagtatakda po ng floor price ay ang Bureau of Customs. Kapag po direct offer or negotiated sale, yung offer po ay nanggagaling na mismo sa offeror, no? So, kumbaga wala pong control ang Bureau of Customs kung ano po yung magiging basis or pinaka-minimum offer ng ating mga offerors. Although, syempre, yung pag-determine ng kung katanggap-tanggap ba ito ay nasa Bureau of Customs naman po. Oo. So, Attorney Bendijo, ito po nga yung Rolls-Royce po at saka yung Bentley. Would you say that it's a fair market value when you dropped it the second time from the original 45 million to 36 million and the Bentley yung 17 million to 30 million? Kasi marami pa rin nagsasabi na mataas. Ano yun po yung naging basihan? Yung Blue Book value? How did you arrive at these prices po? Tama po yan, no? Yung po kasing komento kung ito ay mataas. I guess it will depend really on the perspective of the buyer, no? Kung halimbawa ang purpose mo is to resell, baka po natataasan sila dahil ang dinetermine lang po talaga natin dyan would be depreciation. From the previous na ang depreciation factor natin ay 10%, we increased to 16%. Kaya po natin na ibaba ito, no? But to your question, ma'am, baka po talaga depende, no? It's a fair price considering that we maximize depreciation. But really, kung ikaw naman po yung bibili, no, at hindi ka naman kolektor, hindi ka naman panatiko, no, ng mga ganitong brand ng sasakyan, at for daily use, baka po talagang ang purpose nila is to resell. And if that is the purpose, syempre naman po, no, maapektuhan yung kanilang profit margin, kung kaya't mas gusto nila, preferably lower price pa doon sa ating depreciated cost. Sa ngayon po ba ay yung attempt yung susunod ay may petsa na po ba tayo? Wala pa po, no? Iintayin po natin yung magiging recommendation ng committee. Pero ang mandato po ni Commissioner Ariel, hindi lang po patungkol dito sa mga Diskaya, no? Ang gusto niya, mas dalasan pa po yung ating pag-auction. Pwede every 2 to 3 weeks, no? For all other motor vehicles na forfeited ng Bureau of Customs. At nang sa ganon, we maximize the revenue kasi nagde-depreciate lang po ang mga ito. Andiyan na po yung mga Bugatti, no? Yung Bugatti noon-noon pa ay hanggang ngayon nasa amin pa din. Na-discarga na nga po yung baterya, no? So, yung mga ganitong maiiwasan sanang costs, depreciation, i-maximize na po natin. Ang assurance naman po namin sa publiko, no? Lahat naman po ang aming auction ay naka-live stream at fully recorded, no? So, hindi po mababahira ng pagdududa ang ating magiging proseso.